Una sa lahat, ay binabati kita, Sir Blair, ng isang magandang araw, pati na rin sa inyong mga suking masugid na taga-subaybay ng mga kwento ni Apong Isaac at The Voice Addict. At kabilang po ako sa regular na sumusubaybay at laging nakaantabay sa bagong kwento na inyong ia-upload. Pero sa pagkakataon na ito, ay ako naman po ang magkikwento ng aking kasaysayan at kahindik-hindik na karanasang punong-puno ng pakikibaka at pagpupunyagi laban sa puwersa ng kadiliman. Itago mo na lamang ako sa pangalang Jacinto, 35 taong gulang, at meron akong isang anak na lalaking 11 taong gulang, at buhay pa rin ang aking ama. Silang dalawa na lamang ang natitira kong pamilya. Bagamat may ilan pa rin akong malalayong kamag-anak, at gusto kong ibahagi ang aking karanasan sa lahat ng nanonood at nakikinig sa iyo sa mga sandaling ito. Kaya uumpisahan ko na ang aking kahindik-hindik at kakilakilabot na kwento. Magsasakang albularyo ang aking angkan dahil yon ang ikinabubuhay ng aming mga ninuno. Pagtatanim ng iba't ibang halaman ang kanilang pinagkakakitaan. Pero hindi sila katulad ng ordinaryong mga magsasaka na nagbebenta ng bunga ng mga itinatanim na halaman at punong kahoy bilang pagkain. Dahil ang mga halamang itinatanim ng aking mga ninuno ay ginagamit sa panggagamot ng iba't ibang uri ng sakit. At ang hanap buhay na yon ang ipinamana ng aking mga ninuno sa mga sunod na henerasyon na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin namin. Subalit maliban sa pagiging sangkap na panggamot ang aming itinatanim na halaman, ay may mas makabuluhang payong pinaggagamitan. Dahil ang mga halamang gamot na yon ay nagiging kasangkapan din namin sa pagsugpo sa masasamang elementong gumagala sa iba't ibang panig ng mundo. Oo, ang aming mga ninuno ay dalubhasa na sa pakikipaglaban sa mga kampo ng kadiliman, katulad ng aswang, tikbalang, kapre, mga itim na duwende, at kung ano-ano pang uri ng maligno at halimaw. At maging sa kasalukuyang henerasyon, ay napalaban na rin kami sa mga kampo ng kadiliman. Sa katunayan, ay napasaba kami sa pinakamatinding labanang aming naranasan sa buong buhay namin, at halos maubos ang aming angkan dahil isang katerbang aswang at taong lobo ang sumalakay sa aming bayan na ikinasawi ng aking mga kamag-anak, kabilang na ang aking 3 kapatid, 10 pamangkin at iba pang malalayong kamag-anak. At ang pinakamasaklap sa lahat ay kasamang nasawi ang aking asawang si Selena. Ganun pa man, sa bandang huli ay kami pa rin ang nagtagumpay at halos naubos naming lahat ang mga kampon ng kadilimang gustong sumakop sa aming lugar, ang bayan ng Santo Cristo. At nangyari yon 3 taon na ang nakararaan. Kaya naman, 3 taon na rin namumuhay ng payapa ang aking mga kanayon hanggang dumating ang panibagong bantang muling susubok sa hangganan ng aming lakas at kakayahan. At sa pagkakataong ito ay mga aswang uli ang aming makakalaban. At sila ay kakaibang uri ng aswang. Sila ang tinatawag na amalanig. Ang mga amalanig ay mga aswang na namatay, subalit sila ay muling nabuhay upang tuparin ang kanilang misyong nabigo na gawin nila nung sila
ay nabubuhay. At dahil sa sila ay mga patay na muling nabuhay, ay maaari rin natin silang tawaging mga zombie sa panahon ngayon. Pero hindi kagaya ng isang zombie na utak ng tao ang gustong kainin. Ang mga amalanig ay dugo ng tao ang pangunahing pagkain. Kaya sila ay maihahalin tulad din sa mga vampira. At gaya ng aking nasabi, ay may anak akong lalaki, si Jepoy, at ang aking ama ay tinatawag nilang Tatay Pedring, at ang mga bata naman ay Lolo Pedring ang tawag sa kanya. Hindi na magandang nangyayari sa ating bayan. Isang pamilya na naman ang naging biktima ng mga amalanhig. Opo, Tay. Hindi pa isa-isa ang kanilang pambibiktima, kundi maramihan. Pamilya. At pangatlong pamilya na ang nabibiktima nila. At nangyari ang lahat ng yon sa loob lamang ng 5 araw. At kapag nagpatuloy ang kanilang pananalasa, ay malilipol tayong lahat panigurado sa loob lamang ng 2 hanggang 3 buwan. Ganun na nga po ang mangyayari, Tay. Kung hindi tayo kikilos kagad. Kailangan po nating maging handa. Habang kami ay nag-uusap, ay dumating ang aking anak. Inutusan ko siyang magmanman sa bayan at puntahan ang ilan naming malalayong kamag-anak. Kumustahin ang kanilang kalagayan at sumagap ng pinakahuling mga balita. Kumusta na lakad mo, Jepoy? Nakausap mo ba ang ating mga kamag-anak at kaibigan? Ano nga ang lagay nila? Yun nga po, Tay. May ilan na rin daw pong naging biktima ang mga amalanig. Hindi pa lang daw po kasing dami ng mga sumasalakay sa liblib na lugar. Pero may ilan na rin po sa kanilang napatay ng mga pulis. Pero hirap na hirap daw po ang mga alagad ng batas, Tay. Halos maubos daw po ang bala ng kanilang mga baril bago sila makapatay ng isang amalanig. Dahil mas lalo pa silang lumakas sa paglipas ng panahon. Sa aking pagkakaalam, ay pinamumunuan sila ng isang mangkukulam na aswang. Teka, Tay. Paano niyo po nalaman yun? Hindi pa naman ako nakatitiyak. Hinala ko pa lang yun. At dahil hindi sila ordinaryong aswang, ay mahihirapan tayong sugpuin silang lahat. Okay lang po yun, Lolo Pedring. Kumpleto naman po tayo sa mga armas nating halaman eh. At marami na rin po tayong naimbento at bagong armas. At hindi pa natin po nagagamit ang mga yun. Huwag ka masyadong kampante, anak. Hindi pa nga natin yung nagagamit sa kahit na anong uri ng maligno eh. Kaya hindi pa rin natin alam kung gaano yung kabisa. Nasubok na po natin yun sa mga mababangis po na hayop sa gubat. At mabisa naman po yun ah. Huwag mong ikukumpara ang mababangis na hayop sa mga aswang. Dahil ang mga amalanhig ay mas masahol pa sa halimaw. Sabi ko naman sa'yo, Jepoy hindi tayo dapat na maging kampante. Excited lang po kasi ako, Tatay eh. Dahil bata pa po ako nung napalaban po tayo sa mga aswang at taon lobo. Wala pa po akong kakayahang lumaban nun. Kaya gusto ko pong maranasang lumaban ngayon. At may karanasan na rin po ako sa pakikipagdigma. Dahil marami na po akong napatay na mababangis na hayop. Kasasabi ko lang, di ba? Kakaibang kalaban ng mga amalanig. Kaya kailangan natin ng iba yung paghahanda. Maliban sa aming 3, ay may ilan pa akong mga kamag-anak at kaibigang mga magsasakang katulad namin na sa halamang gamot din umaasa para sa ikabubuhay ng kanilang pamilya. Pero hindi lang ang kung paano mabubuhay araw-araw ang aming pinagkakaabalahan dahil pinaghahandaan din namin ang posibleng pagsalakay ng mga kampon ng kadiliman. Kaya naman, gumawa kami ng baril na yari sa kawayan. Meron kaming isang kasamang expert na panday na gumagawa talaga ng baril. Pero nakaisip siya ng paraan kung paano gumawa ng baril na yari sa isang kawayan at ang bala ay bawang. 30 piraso ng baril ang ginawa niya dahil 30 mga kasamahan kong magsasaka rin ang gagamit nun sa oras
ng kagipitan. Pero kaming tatlo ni tatay at ng aking anak ay hindi na kailangang gumamit ng baril dahil may itinurong salamangka ang aming mga ninuno, kaya nakokontrol namin ang mga bawang at ilan pang halamang armas. Marami sana kami, pero gaya ng nasabi ko ay naubos na ang aming buong angkan, ang angkan ng mga albularyong salamangkero. Kaming tatlo na lang ang natitira. Bukod sa bawang, ay may pangalawa pa kaming pambala sa baril na kawayan, at ito ay ang hilaw na kamatis. Ang kamatis na ito ay ibinabad namin sa pinakaluang bulaklak ng parinya na sa English ay perennial flower. Kulay asul ang bulaklak na ito, kaya asul din ang kulay ng likidong pinagpakuluan nito, kaya magiging kulay asul din ang hilaw na kamatis na ibinabad namin doon. At ang tatamaan ng bala nito, tao man o hayop o kahit na ano pang buhay na nilalang, ay babagal ang pagkilos, at ito ay dahil sa ginawa naming orasyon at salamangka. Bukod sa bawang at kamatis, ang pangatlo naming pambala sa baril ay sibuyas, at ang sibuyas naman ay ibinabad namin sa pinakuluang puting kabuti, at ang tatamaang kalaban ng balang sibuyas na ibinabad sa kulay puting kabuti, kapag lumusob ang aming mga kalaban, ang tatamaan ng balang sibuyas ay mahihipnotismo at kakalabanin niya ang kanyang mga kakampi. At syempre, meron din itong kasamang orasyon at salamangka. Pero, ang pinakamatindi sa lahat ng halaman na aming ginagamit sa aming mga kaaway ay ang dambuhalang itim na kabuti, na kung saan ay tumutubo ito at lumalaki na kasing laki ng isang tao, at masyadong mapinsala ang itim na kabuti dahil sumasabog ito nakatumbas ng 20 granada. At syempre, may kasama rin itong orasyon para sumabog. At hanggat maaari ay hindi namin ito gagamitin dahil nga sa masyado yung mapaminsala. Samantala, sa isang masukal na parte ng kagubatan ay naroon ang mga amalanig dahil doon sila nagkukuta sa pangunguna ng matandang huklubang si Bruhilda. Dati siyang mangkukulam na aswang nung siya ay nabubuhay pa, subalit nabigo rin siyang gawin ang kanyang misyon. Kaya kasama siya sa mga aswang na muling nabuhay, at siya ngayon ang reyna ng mga amalanhig. Kumusta na, Tabulbol? Ano ang resulta ng isang linggo ninyong pagmamanman sa bayan ng Santo Cristo? Masarap naman, Reyna Bruhilda. Napakasarap. Anong masarap ang pinagsasasabi mo? Masarap po ang dugo ng mga tao roon. Ano? Leche kandamuho ka. Paipit ang bili ko sa'yo, hindi ba? Ang sabi ko, magmanman lang kayo at huwag kayong sasalakay. Pasensya na po, kamahalan. Takam na takam po kaming lahat at nasulsulan ako ng aking mga kasama. Kaya 3 pamilyang nakatira sa liblib na lugar ang aming naging biktima. At may ilan din po kaming naging biktima sa kabayanan. Napakataka mo talaga, Tabulbol. Paano kayo yan? Di na-alarma na sila at alam na nilang naririto tayo. Teka muna, bakit parang may nabawas sa inyo? Napalaban po kami sa mga pulis, kaya ilan din po sa amin ang nalagas. Kita mo na ang naging resulta ng iyong katakawan. Sinira ninyo ang plano ko. Mga gunggong talaga kayo. Huwag po kayo mag-alala, mahal na Reyna. Mag-iisip ako ng plan B. Ano? Ikaw mag-iisip? Nagpapatawa ka ba? Paano ka mag-iisip? Gayong wala ka na mag-isip. Pag-Guinness World Record ng iyong katangahan. Yun nga ang isang bagay na aking pinagtataka. Dahil kahit anong sikap ang gawin kong pag-iisip, ay walang pumapasok sa aking isip.
Hindi ko po lubos maisip ang silbi ng aking isip dahil kahit anong pilit kong pagsiksik sa aking isip na mga bagay na gusto kong isipin ay hindi maabsorb ng aking isip. Dahil kahit marami akong iniisip ay biglang naglalahong mula sa aking isip. Kaya ang aking naisip na wag talaga ako mag-isip dahil para talaga ako walang isip. Diyos ko po, Rode. Ang dami mong sinabing puro isip pero wala namang saysay. Kaya manahimik ka na lang. Siya nga pala, anong mahalagang impormasyon ang iyong nakalap? O bakit? Hindi kaya tama kapagsalita? Dahil ba wala kang ibabalita? Hoy, ano ba? Tabulbal! Kinakausap kita kaya sumagot ka. Aba, at mukhang napipi ka na yata. Ano ba nangyari sa'yo? Sumagot ka, tabulbal! Teka muna. Bakit ba ayaw magsalita ng damuhong ito? Hoy! Nananadya ka ba? Malapit na akong mapikon sa'yo. Pasensya na po. Sinusunod ko lang naman po ang sinabi ninyo. Ano ba sinabi ko? Ang sabi niyo po kasi manahimik na lamang ako. Kaya hindi na ako nagsalita. Ay nako, buwisit ka talaga. Matutuyo ang dugo ko sa katangahan mo. Nabisuan ko ang aking mga kasamang magsasaka na laging maging handa at alerto sa lahat ng oras dahil hindi namin alam kung kailan at kung saan muling sasalakay ang mga amalanhig. Kumusta na po, Mantasyo? Nakahanda na po ba mga kasamahan natin? Lagi naman kaming nakahanda. Siyempre, hindi tayo dapat maging kampante. Hindi kasi natin alam kung kailan sasalakay ang mga kalaban natin. Yung kamalig po natin, marami pa bang nakaimbak na mga halaman at bunga na kailangan natin sa ating pakikipaglaban? Oo, laging puno ang kamalig natin. Kahit konti pa lang ang nababawas, ay nag-aani na kagad kami para mapuno uli. Hindi kasi natin alam kung gaano karami ang sasalakay sa atin. Mabuti naman po kung ganun. At dapat laging alerto tayo, lalo na pagsapit po ng gabi. Lumipas pa uli ang 1 linggo na payapa ang buong bayan at walang anumang nangyayaring hindi ka nais-nais. Marahil sa tingin ko, nagpapalamig muna si Bruhilda upang sa ganun ay muling maging kampante ang ating mga kababayan. Pero palagi pa rin kaming handa at alerto. Isang araw ay nagpunta si tatay sa palengke at sa iba pang dako ng kabayanan para alamin ang tunay na kalagayan ng mga tao ron. Hanggang sa may napansin siyang isang matandang babae. Bakit ba ako kinutuban sa babaeng yon? Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Teka, lalapit ako sa kanya. Nilapitan nga niya ang matandang babae at nagkatinginan sila. Nagpapakiramdaman sa isa't isa. Magkakilala ba tayo? Yan din sana ang itatanong ko sa iyo. Ang pakiramdam ko kasi ay matagal na tayong magkakilala. Tama ka. Dahil ganun din ako. Ngayon lang tayo nagkita. Pero para bang pamilyar ka sa akin. At nababasa ko sa iyong mga mata na hindi ka isang ordinaryong tao. Oo, hindi ako maaaring magkamali. Nararamdaman ko ang iyong espiritual na kapangyarihan. Isa kang mangkukulam. Tama ba ako? Magaling ka. Pero nabasa ko rin ang iyong kakayahan. Dahil isa kang albularyong salamakyero. Tama. Kilala na kita. At alam kong kilala mo rin ako. Ikaw ba si Bruhilda? Ako ka, Pedrega. Kita mo ka naman. Napakaliit talaga ng mundo. Akalain mo yon. Pagkalipas ng napakahabang panahon, ay magkikita pala tayong muli. Mabuti naman at kilala mo pa ako. Maaari ko ba namang makalimutan ng babaeng nagtangkang gumayuma sa akin? Walang hiya ka. Hindi ka pa rin nagbabago. Nuknukan ka pa rin nagyabang. Huwag na tayo magtalo, Bruhilda. Hanggang ngayon ba naman ay parang aso't pusa pa rin tayo. Kumusta ka na? Ang tagal nating hindi nagkita.
Nagpunta ka kasi ng Leyte pagkatapos nating makagraduate ng college. Palibhasa broken-hearted ka dahil ibang babae ang naging girlfriend ko. Akala ko nga ay nagpakamatay ka na. Ngunit buhay ka pa pala. Walang hiya ka, Pedreg. Nananadya ka ba? Nabibwisit na ako sa'yo. Relax ka lang, Bruhilda. Cool ka lang. Masyado namang mainitin ang ulo mo. Lalo ka tuloy pumapangit kapag nakasimangot ka. Hayop ka talaga. Malapit na akong mapikon sa iyo. Alam mo ang kaya kong gawin, Pedreg. Bakit? Kukulamin mo ba ako? Siguraduhin mo lang natatalab sa akin ang iyong orasyon. Dahil alam mo rin ang kaya kong gawin. Matagal nang magkakilala sina Tatay at Bruhilda dahil magkababata sila. Kilalang lahi ng mangkukulam ang pamilya ni Bruhilda at lahi naman kami ni Tatay ng albularyong salamangkero. Matagal nang magkaaway ang aming mga angkan dahil ang lolo ng tatay ko ang gumagamot sa mga kinukulam ng lola ni Bruhilda. At matagal nang may hidwaan talaga ang mga angkan namin at angkan ni Bruhilda simula pa noong mga nakaraang henerasyon. Pero natapos ang kanilang pag-aaway nang pumunta ng Leyte ang pamilya ni Bruhilda. Matagal na yon, mahigit 40 taon na ang nakakalipas. Sa Leyte naman talaga nagmula ang angkan ni Bruhilda sa father side. At kababayan naman namin ang mga ninuno niya sa mother side. At lahi naman ng mga aswang ang kamag-anak ni Bruhilda sa Leyte. At naging aswang rin siya nang mapasahan siya ng batong itim mula sa isa niyang kamag-anak na aswang. Dalawang magkaibang lahi ang pinagmulan ni Bruhilda, kaya siya'y naging isang mangkukulam na aswang. Aswang na namatay at muling nabuhay, kaya ngayon ay isa na siyang mangkukulam na amalanhig. Yun ang malaking pagkakaiba ni Bruhilda sa iba pang amalanhig, dahil may kakayahan siyang mag-anyong tao. At yun ang hindi alam ni Tatay, na si Bruhilda pala ang reyna ng mga amalanhig na gustong umubos sa mga mamamayan ng Santo Cristo. Nagkita kayo ng dati ninyong kababata? Oo. At dati rin kaaway ng aming mga angkan at kanyang mga angkan. Kung ganun, ay magkaaway din pala kayo. Ganun na nga. Kaya sasalakay tayo sa kanila. Kaya abisuhan mo ang aking mga alagad. Mahal na Reyna, paano po ninyo nalaman kung saan siya nakatira? At alam ba rin ninyo kung gaano sila kadami? Sigurado ba kayong matatalo natin sila? Bakit ba dami mong tanong? Huwag ka nang mag-usisa dahil lalo lamang umiinit ang ulo ko. Kalma lang po, kamahalan. Huwag naman kayo masyadong masugit na nasisira ang inyong beauty. Nagmumukha kayong makulaw na magkukulam. Ayan o, tignan nyo. Ang pangit na po ng itsura ninyo. Ang sagwan tignan. Masakit ho sa mata. Tarantado ka talagang binubigota. Papatay na kitang hayop ka dahil napipikon na ako sa'yo. Pasensya na po, kamahalan. Nagbibiro lang po ako. I was only joking para naman matawa kayo. English kapag damuho ka. Hindi nakakatawa ang biro mo. Kaya tigilan mo na katarantaduan mo at sundin mo na lamang ang ipinag-uutos ko. Ihanda mo na kayo din ang aking mga alagad. At sasalakayin natin ang kuta ni Pedreg. Ay, sige po, mahal na Reyna. Masusunod po ang inyong ipinag-uutos. Mahal na Reyna, gaano po ba karaming amalanhig ang inyong isasama? Mahigit 100 po ang ating hukbo. Sasalakay po ba tayo lahat? At bakit ko naman gagawin yun? Hindi mo maaaring isugal ang aking buong hukbo. Tama na siguro ang 30 amalanhig. Siguro yon. Sige po, kamahalan. Aabisuan ko na po sila gayon din. Samantala, ng mga sandaling yon, ay nakauwi na rin si Tatay. At ikinuwento niya sa akin
ang pagkikita nila ni Bruhilda, pati na rin ang kanilang nakaraan. Kung ganun, ano pong pakay niya rito, Tay? Bakit po siya nagbalik sa lugar natin? Hindi ko alam. Baka naman po na-miss niya kayo, Tay. Sana po tinanong ninyo kung dalaga pa. Hay nako, ano ba pinagsasasabi mo? Kung noong ng mga bata pa kami, ay hindi ko siya pinatulan. Ngayon pa kayang amoy lupa na siya. Pero Tay, ano nga po kaya ang pakay niya rito? Meron po ba siyang natirang kamag-anak? Wala na siyang babalik ang kamag-anak dito. Umalis na silang lahat. Sa aming pag-uusap ni Tatay, ay dumating na humahangos ang anak kong si Jepoy. O Jepoy, bakit nagmamadali ka? May humahabol ba sa'yo? Opo, Tay. Papunta na po sila rito. Sino sila ang tinutukoy mo? Tay, mga amalanig po, marami po sila. Sa tansya ko po ay lagpas po sila ng 2 po. Sigurado ka ba, Jepoy Apo? Opo, Lolo. Mga amalanig po sila. Malayo pa naman po sila. Pero papunta po rito ang tinatahak nilang direksyon. Paano nangyari yun? 3:00 pa lang ng hapon na. Kung sa bagay, wala naman silang pinipiling oras dahil hindi sila apektado sa sikat ng araw. Ganun na nga. Ang mga amalanig ay hindi ordinaryong aswang. Dinamitan sila ng orasyon. Kaya wala na silang pinipiling oras ng pagsalakay. Sige, Jepoy, abisuan mo si Mantasio at ang mga kasama natin. Sabihin mong humanda na sila dahil meron tayong kalaban. Mabilis naman ang naging pagkilos ng mga kasama naming magsasaka at dala na nila ang kanilang mga armas. Nasa 20 sila at ang 10 pa naming mga kasama ay nagbabantay naman sa aming bandang likuran dahil posible ring may sumalakay na iba pang kalaban na manggagaling sa ibang direksyon. Hindi na namin hinintay na makalapit ang aming mga kalaban kaya inabangan namin sila para sa isang ambush. Nagtago kami sa paligid ng posible nilang daanan hanggang sa makita na nga namin na papalapit sila sa aming lugar. Normal lang ang kanilang paglalakad, hindi mabilis at hindi rin mabagal. At nang malapit na sila, ay binaril sila ng mga kasama ko, mga baril na ang bala ay bawang, at narinig namin ang kanilang pagdaing kapag tinatamaan ng baril. 3 hanggang 4 na tama ng balang bawang bago mamatay ang isang amalanig. Kami namang 3, ni Tatay at Jepoy, ay gumamit ng orasyon at pinagbabato namin ng bawang ang mga amalanhig na papalapit ng papalapit sa amin. Nahirapan kami dahil hindi kagad sila namamatay. Pero bago sila tuluyang makadikit sa amin, ay naubos silang lahat. Hindi kasi nila inaasahang maaambush sila, kaya hindi nila yon napaghandaan. Kaya napatay naming lahat ang 30 amalanig na sumalakay sa aming baryo. At ang pangyayaring yon ay nasaksi ang lahat ng mangkukulam na si Bruhilda. Paano yan, mahal na Reyna? Naubos po lahat ng mga isinama niyong alagad. Inambush nila tayo at hindi ko akalaing may kakaiba silang armas. Tama ka. Hindi ko rin inaasahang meron silang ganong klaseng armas. At inambush nga nila tayo. Nagkamali ako ng kalkulasyon dahil minaliit ko ang kanilang kakayahan. Nabigla nga ako, mahal na Reyna. Para lang Plants versus Zombies ang nangyari sa atin. Yung nilalaro ko sa aking computer nung ako'y nabubuhay pa bilang isang ordinaryong aswang. Naglalaro din ako ng iba pang computer game tulad ng Counter-Strike, Red Alert at Warcraft. Buwisit ka! Kaya siguro hindi mo natupad ang iyong misyon dahil puro computer games ang iyong inaatupag. Kayo po ba kamahalan? Naglalaro din ba kayo ng computer game noong dati niyong buhay? Hindi ako ganong mahilig sa computer games. Pero alam ko yung sinasabi mo Plants versus Zombies. At tama ka. Parang ganun nga nangyari sa aking mga alagad kanina. Hindi ko lubos maisip na posible palang mangyari ang ganon. Napakahusay ng ginawa nilang imbensyon.
Paano pala yung mahal na Reyna? Ano gagawin natin para matalo natin sila? 50% pa lang ang lakas ng mga amalanhig na isinama natin sa kuta ni na Pedring. Kaya kailangan maging 100% na ang lakas ng aking mga alagad. Sa muli nating pagsalakay. Paano naman po magiging 100% ang lakas ng mga amalanhig? Kailangan maging sapat ang dami ng dugong masisip-sip sa mga tao biktima. Kaya sasalakay ulit tayo. Pero hindi sa bayan na Santo Cristo. Na-alerto na kasi sila. At kailangan din nating umiwas sa pagkat ni Pedring. Sasalakay tayo sa ibang lugar. At magpapakabusog tayong lahat sa dugo ng marami nating bibiktimahin. Upang sa ganon, ay umabot sa 100% ang lakas ng ating mga alagad. Hindi na sila basta-basta magagapi ng ating mga kalaban. Mahal na Reyna, kailan naman po tayo sasalakay? Pagpaplanuhan muna nating mabuti. Dahil malaking pagsalakay ang ating gagawin. Sige po, kamahalan. Mag-iisip po ko ng magandang plano. Huwag na tamolbal. Dahil siguradong palpak na naman na may isip mo plano. Dahil wala ka na mag-isip at napakataka mo pa. Huwag niyo namang hamakin ang kakayahan ko, kamahalan. Aaminin kong wala akong may pagmamalaki. Pero meron naman akong may pagmamaliit sa inyo. Tama ka. Dahil napakaliit talaga lang yung utak. Pagkatawanan mo na lamang ang iyong pagiging taga. Hindi dapat dugo at lamang loob ng tao ang kinakain mo. Kundi utak. Para naman malagdagan ng laban ng kokote mo. Sabi ko naman sa inyo, kamahalan, huwag niyo ako mamaliitin dahil may naisip ako magandang ideya. Talaga lang ah. Sige nga, sabihin mo sa akin kung anong klaseng katangahan ang naisip mo. Di kaya hindi po natin yung laro na Plants vs. Zombie. Di ba yung mga zombie doon ay lumalakas kapag may suot na sombrerong orange at saka helmet na bakal? Pati na rin helmet ng football player. Kung meron tayong makikita, gawin natin. Ay nako, Diyos ko po, Rudy. Gunggong ka talagang tabulbul ka. Saan naman tayo maghahagilap ng sombrero at helmet na sinasabi mo? At isa pa, hindi na natin kailangan yun. Sapat na ang aking 100% lakas ng aking mga alagad para matalo ko si Pedring at ang iba pa niyang mga kasama. Nakita mo naman, hindi ba? Hirap na hirap sila sa mga alagad kong may 50% lamang. Kaya, hindi nila kakayanin ang 100%. Dahil nabanggit ninyo ang 100%, bigla ko tuloy naalala si Taguro. Yung bang pinakamalakas na halimaw sa Ghost Fighter. Aba, lumagpas po yung power niya dahil umabot yun ng 120%. Pero, hindi pa rin umubra lakas si Taguro sa Regan ni Eugene. Paano kung may Regan din si Mang Pedring na ang bala ay dambuhan ng bawang? Kaya ba niya yung salubungin? Baka matulad lang kayo kay Taguro. Masyado kang badaldal. Pero wala naman sa isa yung mga sinasabi mo. Kaya tumigil ka na. Pag out of this world na yan, ang kailangan natin ngayon ay paghandaang mabuti ang gagawin nating pagsalakay. At nagplano nga si Bruhilda kung paano at saan sila sunod na sasalakay. Samantala kami naman ay nag-usap-usap din kung paano namin mapapalakas ang aming puwersa dahil inaasahan na naming madadagdagan ang bilang ng mga amalanig na muling sasalakay sa amin. Kailangan nating mag-recruit ng dagdag na tauhan dahil paghahanda ang mabuti ni Bruhilda ang sunod niyang pagsalakay. Hindi lang po tauhan ang kailangan natin, Tay. Kailangan din po natin magdagdag ng armas. Alam ko, dahil walang silbi ang dagdag na tauhan kung wala naman silang armas. Pero, may sapat pa po ba tayong panahon? Di naman po ganun kadali ang ating gagawin. Hindi naman sila basta-basta sasalakay.
Kailangan din nila na sapat na panahon sa paghahanda. Basta't gawin na lang natin ang dapat nating gawin. Yun ang mahalaga. Sana pala, Tay, ay marami din tayong kasamang marunong gumamit ng salamangka. Sana nga. Pero naubos na ang mga kamag-anak natin sa Lamangkero. Tayong 3 na lang ang natitira. Hindi naman natin pwedeng ituro sa kasamahan nating magsasaka ang ating kapangyarihan. Kaya karagdagang tauhan ang pwede nating gawin para mapalakas ang ating puwersa. Pero sino naman po ang magre-recruit ng bago nating makakasama? Tayo na rin po ba? Ikaw na lang. Isama mo si Tasyo at ang ilan nating kasama na maraming kamag-anak. Hindi lang natin ito laban, kundi laban ng buong bayan ng Santo Cristo. Kaya alam kong marami tayong makukumbinsi sa ating mga kababayan. Ano naman pong gagawin nyo, Tay? Titipunin ko mga kasamahan nating panday. Pangungunahan ko sila sa paggawa ng panibagong armas. At sana, huwag munang sumalakay ang mga kalaban natin. Kahit 1 linggo lang. Sapat na siguro ang panahong yon para makagawa kami ng mga panibagong baril na kawayan. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon dahil kumilos na kagad kami. Nagpunta nga ako sa kabayanan upang kumbinsihin ang ilan naming kababayan. Uunahin naming lalapitan ang malalapit na kamag-anak ng mga kasamahan kong magsasaka at ipaliliwanag namin kung gaano kaimportante ang kanilang pag-anib sa aming pakikibaka. At si Itay naman ay pangungunahan ang paggawa ng karagdagang armas. May maitutulong po ba ako, Lolo Pedring? Oo, tumulong ka sa pag-aakot sa mga lalagariing kawayan. Pero Lolo, marami naman po tayong kawayan na makukuha sa bukid. Oo nga, pero pipili pa rin tayo ng tamang laki na pwede nating gamitin. Pero maliban sa kawayan, ay marami pa rin tayong kakailanganing materyales at ang mga kasamahan nating karpinterong panday ang bahala na roon. Gano'n naman po karaming armas ang magagawa po natin sa isang araw? Hindi ko alam, pero ang importante ay makuha muna natin ang mga kakailanganing materyales at aabutin tayo ng buong maghapon sa pangangalap ng mga yon at saka palang makakapag-umpisang gumawa ng armas na barel. Mabuti na lang po pala, Lolo, at marunong po tayong gumamit ng salamangka. Hindi na natin kailangan po ng baril. Ay, Lo, oo nga pala. Bakit hindi na lang po natin turuan yung mga magsasakang kasama po natin? Hindi naman yun basta-basta pwedeng ituro kahit kanino, Apo. Anding kasing meron silang dugong sa Lamangkero. Kahit nga ikaw, ang tagal din kitang tinuruan kahit meron ka ng angking kakayahan at kapangyarihan. Sa palagay po ba niyo, Lo, ay mananalo tayo laban po sa mga amalanhig? Hindi ko alam, Jepoy, Apo. Pero matindi ang susuungin nating laban. Naging saksi ka naman sa nakalipas nating pag-aarap sa mga kampo ng kadiliman. Halos maubos ang ating lahi. 3 na lang tayong natitira. Sigurado po ba kayo? 3 na lang po tayo ni Natatay, ang natitirang lahi ng mga albularyong sa Lamangkero. Wala na po ba tayong ibang kalahi? Posibleng meron pa tayong ilang mga kamag-anak na napadpad sa iba't ibang lugar. Pero hindi na natin alam kung nasaan na nga ba sila ngayon. Pero meron naman po tayong malalayong kamag-anak dito mismo sa bayan ng Santo Cristo, di po ba? Oo nga, pero hindi sila purong dugon sa Lamangkero. Nahaluan na sila ng ibang lahi, kaya hindi sila uubra. May lumapit na kina Lolo Pedring na isa naming kasamahan. Babae siya. Hindi naman lahat ng mga kasama namin ay puro lalaki. Dahil may mga babae ring katulong namin sa pag-aani ng mga halaman at bunga na kailangan namin. Marami sa kanila ay asawa, kapatid at anak ng mga magsasakang mandirigma. Tumutulong din sila sa iba't iba pang gawain. Lolo Pedring, ano po bang may tutulong namin? Pwede kayong maging katulong at alalay ng mga karpinterong panday na gagawa ng mga armas. Sige po, sabihin niyo na lang po kami kung kailan niyo po kami kailangan. Siya nga pala, kailangan din namin ng karagdagang resistensya
Dahil hahataw kami sa aming gagawin. Kaya magluto kayo ng masarap at masusustansyang pagkain. Siya nga naman po ate, damihan niyo po ang lulutuin niyo ha. Dahil panigurado pong magugutom kami ng gusto sa puspusang trabaho. Kaya dapat lang po na mabusog din kami ng gusto. At lalo niyo pa pong sarapan ng pagluluto niyo ha. Oo naman, Jepoy. Alam ko namang matakaw ka eh. Kaya titiyakin kong hindi ka mabibitin sa ihahanda naming pagkain. At isa pa, regular na namin yung ginagawa. Kaya hindi niyo na kailangan sabihin pa. Marami talagang paghahanda ang dapat naming gawin. At ganun din sina Bruhilda. At magkapareho pala kami ng pinaplano dahil gusto rin niyang mag-recruit ng karagdagang alagad. Kulang pa raw kasi ang kanilang bilang. Kailangan makatiyak tayo sa ating tagumpay. May iba pang mga amalanhig sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Kaya titipunin ko sila at isasama ko sa hugpo natin. Paano naman po ninyo gagawin yun, mahal na Reyna? Simple lang. Kakausapin ko sila sa pamamagitan ng aking bola kristal. At papupuntahin ko sila rito. Pero kamahalan, paano sila makakarating dito? Paano kung nasa malayong lugar sila? Malamang naaabutin sila ng 10-10. Anong 10-10 pinagsasasabi mo galunggong ka? Ang 10-10 ay mas matagal pa sa siyam-siyam. Yun ang ibig ko sabihin. Masyadong matagal bago po sila makarating dito. Ugas ka talaga, tabulbol ka. Huwag mo na mag-araw-arawin ang paggamit mo ng iyong katangahan. Common sense na lang. Siyempre, uunahin natin yung manalapit. At kung umabot na tayo sa aking target na bilang, ay hindi ko na isasama yung mga nasa malayong lugar. At ganun nga ang ginawa ni Bruhilda. Kinausap niya ang iba pang mga amalanhig sa pamamagitan ng kanyang bolang kristal. Nasa iba't ibang karatig na probinsya ang kanyang mga kinausap. Meron ding mga amalanhig na marunong magmaneho, kaya bumibiktima na lang ng bawat grupo ng mga nakasakay sa mga pampasaherong jeep at kasama na ang driver sa kanilang biktima. Kaya sasakyan nila yon papunta kina Bruhilda, ang jeep na pag-aari ng biktima nilang driver. Ilang grupo sa iba't ibang probinsya ang ganun ang ginawa. Kaya sa loob ng 1 linggo ay marami ang nadagdag na amalanhig sa grupo ni Bruhilda. Kaya umabot sa mahigit na 200 ang bilang nilang lahat. Kaya siguradong napakahigpit ng susuungin naming laban. Ang dami na natin, mahal na Reyna. Kaya siguradong panalo na tayo. Tama ka, tabulbol. Kailangan makatiyak tayo. Hindi rin natin kasi alam ang tunay na lakas at kakayahan ng grupo ni Pedrig. Malay ba natin kung 50% rin ang ginamit nilang lakas at kapangyarihan laban sa atin? Ano po sunod natin gagawin, kamahalan? Saan po tayo sasalakay? May 2 bayan sa pagitan ng Santo Cristo. Ang bayan ng San Simon at Santa Barbara. Sasalakayin natin ang 2 bayang iyon. Kailan naman po tayo sasalakay? Sa lalong madaling panahon, tabulbol. Malaki ang naging bunga ng 1 linggong paghahanda ni Bruhilda, pero hindi naman kami magpapahuli dahil marami rin kaming nagawa sa panahong yon. Mahigit na 50 tao rin bilang mga lalaki at ilang mga babae ang aming na-recruit, pero nasa 30 lang ang bilang ng nagawa naming armas na baril. Kaya ang mga natitira pang walang armas ay gumawa na lang ng armas na kawayang matutulis ang dulo na magsisilbing parang sibat. At ang dulo ng kawayang matulis ay ibinabad namin sa katas ng pinakuluang bawang upang maging mabisang armas din yon. At maging ang iba pa naming kasamahang babae at iba pang lalaki ay pinahawak na rin namin ng ganong armas. Umabot din sa mahigit na 100 ang aming bilang, pero 6 na po lamang ang may armas na baril. Kaya ang iba sa kanila ay sibat na kawayan na lamang ang hawak na armas. Makinig kayong lahat sa akin.
Ang labang ating susuungin ay hindi lang para sa atin at sa buong bayan ng Santo Cristo, kundi para na rin sa mga susunod pang henerasyon. Sa ating mga kamay na kasalalay ang kanilang magiging kapalaran. Kaya kailangan nating maipanalo ang labang ito. Ganun na nga mga kasama. Ang ating tagumpay ay tagumpay din ng mga susunod na henerasyon. Kaya mga kasama, huwag nating hayaang mabigo tayo. Kailangan ng lahat sa atin ay nakahandang itaya ang ating mga buhay. Oo, lalaban kaming lahat at nakahanda kaming itaya ang aming mga buhay. Nagsigawan ang aming mga kasamahan. Isang malakas na sigaw na nagpapakita ng kanilang katapangan at dedikasyon upang ipagtanggol hindi lang ang kanilang sarili, kundi pati na rin ang lahat ng taong umaasa sa amin. Maraming salamat sa inyong suporta. Lalo lang ninyong pinalakas ang aming loob. Anumang oras mula ngayon ay maaaring sumalakay ang ating mga kalaban. Kaya dapat na maging alerto tayong lahat. At ganun nga ang ginawa namin ng gabing yon. 30 katao ang nagbantay sa iba't ibang lugar na pwedeng daanan ng mga amalanig. At sila ang magbibigay ng hudyat sa aming lahat kung sakaling may paparating na kalaban. Nagbantay sila mula alas 8 ng gabi hanggang 1:00 ng madaling araw. May karelyebo rin silang 30 katao na magbabantay naman mula 1:00 hanggang alas 6 ng umaga. At wala namang sumalakay na amalanig sa buong magdamag na yon. Ganun pa man, ay isang malagim na balita ang gumulantang sa aming lahat. Dahil ng gabing yon ay sumalakay ang buong hukbo ni Bruhilda sa bayan ng San Simon dahil yun naman talaga ang kanilang plano. Umabot sa mahigit na 200 ang kanilang mga biktima. May mga bata at matatanda, babae at lalaki. Wala silang pinipili, kaya nabalot sa takot hindi lang ang buong bayan, kundi ang buong lungsod. Kaya naman, maging kami ay naalarma na rin ng gusto. Tama ang aming hinala. Marami na ang bilang nila, kaya matindi talaga ang haharapin naming digmaan laban sa kampon ng kadiliman. Hindi na maganda to, Tay. Sa palagay po ba ninyo, ay kakayanin po natin silang talunin? Minsan na natin silang nagapi, kaya naniniwala akong magagawa ulit natin yon. Pero Tay, 30 amalandig lang ang sumalakay sa atin. At kahit paano, ay nahirapan pa rin tayo. Pero isang katerba na po sila ngayon. Ayon po sa balita, ay humigit kumulang sa 200 ang bilang nila. Halos doble na po ang dami natin, Tay. Pero tagilid pa rin ang laban natin sa kanila. Ganun nga. Pero wala naman tayong ibang magagawa, kundi ang lumaban sa abot ng ating makakaya. Alam ko rin na marami sa ating mga kasama ay natatakot na at pinanghihinaan na ng loob. Pero hindi natin dapat na hayaang maghari sa atin ang takot. Kailangan pa rin nating maging matapang sa kabila ng hinaharap nating panganib. Minsan pa ay pinulong namin ni Tatay ang aming mga kasama para palakasin ang loob nila. Hindi namin dapat hayaang bumaba ang tiwala nila sa kanilang mga sarili. Mga kasama, alam kong marami na sa inyo ang natatakot at pinanghihinaan na ng loob. Pero hindi dapat kayo matakot. Magpakatatag kayo at magpakatapang. Gagawin pa rin natin ang ating pinaplano. Sisikapin nating matupad ang ating misyon. Ang ipagtanggol ang ating sarili at ang buong bayan ng Santo Cristo. Oo nga mga kasama, huwag nating hayaang mangyari rin sa atin ang nangyari sa bayan ng San Simon. Nakalulungkot isiping marami sa kanilang namatay. Kaya kung sakaling mamamatay din tayo, ay mamamatay tayo ng lumalaban. Kaya hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Lalaban tayo hanggang kamatayan. At hindi lang tayo dapat magtiwala sa ating mga sarili. Una sa lahat, magtiwala tayo sa Panginoong Diyos. Kaya manalangin din tayong lahat. Dahil ang Panginoong Diyos lang naman talaga
ang makakapagligtas sa atin. At siya rin ang pinakamabisang sandata laban sa mga kampon ng kadiliman. Hindi tayo hahayaan ng Panginoong Diyos. Magtatagumpay tayo laban sa kasamaan. Oo, nasa panig tayo ng liwanag. Kaya pupuksain natin ang kampon ng mga kadiliman. Kahit anong klaseng halimaw pa sila. Marami pa ring ilang matatapang at hindi natitinag ang nagpahayag ng kanilang salubin. At dahil doon ay napalakas namin ang loob ng mga natatakot naming kasamaan at nagkaisa kami sa aming layunin. Ang itaya ang aming mga buhay upang maipagtanggol ang aming sarili at ang lahat ng aming kababayang umaasa sa amin. Samantala, sa panig naman ni Bruhilda ay tuwang-tuwa ang mga amalanhig dahil nagpakabusog sila ng gusto at nadagdagan ang dati nilang lakas. Kamahalan, ano na po gagawin natin? Sasalakay na po ba tayo sa bayan ng Santo Cristo? Wag mo na, dahil nasa 80% pa lamang ang lakas ng aking mga alagad. Kailangan umabot sila ng 100%. At gaya ng sinabi ko, ay muli tayong sasalakay, pero hindi sa San Simon. Dahil naalarma na sila at magiging alerto. Ang bayan naman ng Santa Barbara ang ating sasalakayin. Pero malamang na naalarma na rin ang bayan ng Santa Barbara, pati na rin ang iba pang mga nayon, dahil inaasahan na nila ang sunod dating pagsalakay. At malamang, meron na ring presensya ng mga sundalo at pulis sa kanilang lugar. Hindi tayo dapat matakot. Kailangan natin sumalakay muli para maabot natin ang 100% antas. Siguradong may malalagas sa bilang natin kapag mga sundalo at pulis na ang ating sasagupain. Hindi naman basta-basta nalang mamamatay ang mga amalanhig sa bala ng kanilang baril. Mauunang maubos sa kanilang mga bala bago nila tayo mapuksa. Kung sa bagay, mas matinding kalaban si Mang Pedring dahil bawang ang bala ng kanilang baril. Hindi na rin basta-basta maapektuhan ng bawang ang aking mga alagad. Kapag umabot na sa 100% ang kanilang lakas. Paano pala tayo sasalakay sa Santa Barbara? Katulad din ba ng pagsalakay natin sa San Simon? Naalarma na nga sila. Kaya palihim ang gagawin nating pagsalakay, Tabulbol. Paano natin yung gagawin, kamahalan? Malamang na binabantayan na nila tayo sa lahat ng mga posible nating daanan papunta sa bayan ng Santa Barbara. Sa loob ng imburnal tayo dadaan para walang makakakita sa atin. Mga malalaking drainage ang gagawin nating lagusan at sa mga manhole tayo lalabas. Aba, magandang ideya yan. Ang galing mo talaga, kamahalan. Hindi ko naisip yun. Paano mo maiisip? Ngayon wala ka namang isip. Saksakan ka kasi ng bobo. Tatalino rin ako kapag 100% na ang aking lakas at kapangyarihan. Tandaan niyo yan, kamahalan. Oo. Lakas at kapangyarihan lang ang madadagdag sa'yo. Dahil hindi naman lalaki ang iyong kakapiranggot na utak. Huwag ka nang umasa, Tabulbol, dahil habang buhay ka lang magiging taka at bobo. Wala nang gamot dyan. At ganun nga ang kanilang ginawa. Alauna ng madaling araw, sumalakay sila at sa loob ng imburnal sila dumaan. Sa iba't ibang manhole sila lumabas, kaya walang gaanong nakapansin sa kanila. Kaya kahit alerto ang mga mamamayan ng Santa Barbara, ay nagulat pa rin sila. Bantay sarado ng mga pulis at sundalo ang buong paligid ng bayan, lalong-lalo na sa mga entrance. Pero hindi naman doon dumaan ang mga amalanhig. Kaya naman, puro mga sigaw at palahaw ng mga biktima ang umalingaw-ngaw sa buong bayan. Nagawa namang lumaban ng mga pulis at sundalo, pero hindi ganun kabisa ang mga bala ng baril nila, kaya marami ring military ang naging biktima. Ganun pa man, ay kulang-kulang na 20 amalanhig pa rin ang nalagas sa mga alagad ni Bruhilda. Mabilis din silang tumakas pagkatapos nilang mambiktima, kaya wala na silang lahat nang dumating ang isang batalyon ng mga sundalo bilang reinforcement. 4:00 pa lang ng madaling araw ay nakarating din kagad sa amin ang masamang balita.
Ito na nga ba ang sinasabi ko? Sa ibang bayan sila sumalakay. Tay, mukhang umiiwas na sila sa atin. Hindi sila umiiwas sa atin. Nag-iipon lang sila ng sapat na lakas at saka sila sasalakay sa atin. At dahil 2 bayan ang kanilang sinalakay, kaya higit na silang mas malakas pa kesa sa dati. Nadoble na ang kanilang lakas at kapangyarihan. At malamang, tayo na ang sunod nilang sasalakayin. Tagilid ang laban natin dahil bukod sa marami na sila, ay nadoble pa ang kanilang lakas. Magagawa pa po ba natin silang puksain? Mahirap at matinding laban to, Tay. Bago tayo ang maunang maubos. Bakit, Jacinto? Naduduwag ka na ba? Sabihin mo nga. Hindi naman po sa ganun, Tay. Sinasabi ko lang po ang ating tagilid na sitwasyon. Hindi na mahalaga kung gaano kalaki o kaliit ang ating tsansang manalo sa kanila. Ang mahalaga ay lalaban tayo hanggat sa abot ng ating makakaya. Siguradong tayo na ang susunod nilang sasalakayin. Kaya maganda, kailangang ihanda natin ang ating mga sarili. May problema tayo dahil karamihan ng mga kasama natin ay puyat at wala pang tulog. Hindi naman kagad sasalakay ang ating mga kalaban. Kaya't pwede pa tayong matulog at magpalakas. Ganun na nga ang ginawa namin. Natulog na muna ang mga kasama naming napuyat at napagod sa pagbabantay dahil kailangan naming mag-ipon ng lakas. Kaya tanghalian nang sila ay magising. At pagkatapos naming kumain, ay pinag-isipan naming mabuti kung ano ang dapat naming gawin. Nag-isip kami ng magandang strategy ng pakikipagdigma. Kahit naman saang digmaan ang bawat general ng magkabilang panig ay may kanya-kanyang style ng pakikipaglaban kung ano ba ang pinakamainam na paraan ng pakikipaglaban. Ganito ang ating gagawin, mga kasama. Hatiin natin sa 4 na grupo ang ating pangkat. Ang unang grupo ay pangungunahan mo, Tasyo. Ano pong gagawin ko, Tatay Pedring? At ilan po kami? 20 magiging kasama mo at lahat sila ay may baril na ang bala ay bawang. At ang pangalawang grupo naman ay pangungunahan mo, Jacinto. Ang bala ng baril ng mga kasama mo ay sibuyas. Ang ibig niyo po ba sabihin ay mauuna ang grupo ni Mang Tasyo? Sila ang nasa frontline at kami naman po ang pangalawa? Ganun na nga. Ipaliliwanag ko pa yung sistemang gagawin natin. Gusto ko lang na mahati muna tayo sa 4 na grupo. At ang pangatlong grupo naman ay pangungunahan mo, Apo, Jepoy. Uy, ayos na ayos po. Kasama rin po pala ako. Ang pakiramdam ko tuloy ay para akong isang general. Gaano po ba karami ang sundalo ko? Aba, at nag-ambisyon ka pang maging general. Gayong 20 lang naman ang magiging tauhan mo. Kaya para ka lang isang sarhento. Ay, ganun po ba? Ang baba naman po ng ranggo ko, sarhento lang. Hindi mababa yun. Opisyal ka pa rin. Sa bagay, unang sabak mo pa lang ito sa malaking digmaan. Tapos, gusto mo na kagad maging general. Siyempre, dadaan ka muna sa mababang ranggo. Sige na po, Lolo Pedring, payag na rin po ako. Sino po ba ang makakasama ko? Yun nga, 20 rin na makakasama mo. At sila ay meron din baril na kawayan na ang bala ay asul na kamatis. Sige po, Lolo. Ako na po ang bahala sa kanila. Excited na po ako sa laban to. Nabitin po kasi ako dun sa unang sumalakay sa atin eh. Walang ka-challenge. Ang dali nating napatay ang 30 amalanig. Huwag kang masyadong mayabang. Dahil kakaiba na ang lakas ng mga kalaban nating amalanig ngayon. Hindi na sila katulad ng dati. At mas marami na sila. Mas marami pa kaysa sa atin. Naatingin na po sa 3 mga kasama nating may baril na kawayan. At 6 na po lamang ang bilang nila. Kaya ang natitirang grupo ay wala ng armas na baril. Ganun na nga. Dahil ang natitirang grupo, ang magiging armas nila ay ang maahaba at matutulis na kawayan. At sa namang pangungunahan ko, ang grupo namin ang nasa pinakahuli. Ano ho bang strategy ang gagawin natin? Ang grupo ko nasa frontline. Kaya kami ang posibleng unang mamamatay. Huwag ka munang mag-isip ng ganyan. Makinig muna kayo sa akin, Tasyo. Para malaman ninyo ang gagawin nating opensa at depensa. Oo,
Ang grupo mo, Tasyo, ang unang lalaban gamit ang baril na may balang bawang. Uubusin nyo ang inyong mga bala. Kapag naubos na ang bala ninyo, ay magkakarga uli kayo at pagkatapos ay ang grupo naman ni Jacinto ang sunod na haharap sa mga kalaban. Gano'n naman ho pala. Kaya hindi kagad kami mamamatay. Huwag mong sabihin yan, Tasyo. Dahil hanggat maaari, ay ayoko merong isa man sa atin ang mamamatay. Pero mukhang imposible yun. Ganun pa man, ay huwag tayong mag-iisip ng negatibo. Dahil ang positibong pag-iisip ang magiging susi natin para maipanalo natin ang laban. Nakakainip naman po pala dahil nasa pangatlong grupo pa po kami. Pwede ba? Huwag ka masyadong atat dahil mapapasaba ka rin. Hintayin mo na lang ang iyong pagkakataon, Apo. Nagustuhan ko ang sistema ni tatay dahil maganda ang naisip niyang estratehiya ng pakikipaglaban. Samantala, ang grupo ni Bruhilda ay nakahanda na rin. Ayos na ayos, kamahalan. Pwede natin siya lakayin ang kuta ni naman Pedring dahil nasa 100% na ang lakas ng ating mga alagad. Anong atin? Alagad ko lang, tanga. Huwag kang ambisyoso. Siyempre naman, kamahalan. Ako ang inyong kanang kamay. Kaya pangalawa ako sa may pinakamataas na katungkulan sa ating lahat, di po ba? Huwag ka nga magmalaki dahil wala kang kay. Magpasalamat ka pa nga dahil kinuha pa rin kitang alalay kahit sunga-sunga ka. Napaka-harsh mo naman sa akin, kamahalan. Kung makatanga kayo, wagas. Anong magagawa ko kung talaga namang wagas ang iyong katangahan? Sige na nga, change topic na nga lang tayo, kamahalan. Kailan po ba tayo sasalakay? Mamayang gabi na po ba? Inaasahan na nila yon. Kaya sigurado ngayon pa lang ay alerto na sila at gising na gising. Kaya sasalakay tayo sa oras na hindi nila inaasahan. Kung ganun, anong oras po tayo sasalakay? Pupuyatin muna natin silang lahat. Hahayaan natin silang magbantay na buong gabi at buong magdamag. Kaya bukas ng umaga tayo sasalakay. 6:00 ng umaga. Magaling, kamahalan. Napakaganda po ng naisip ng ideya. Wala kaming alam sa planong yun ni Bruhilda at malaking kalamangan para sa kanila kung mapupuyat nga kaming lahat. Sa kabilang banda ay may konting pabor naman sa amin kung umaga sila sasalakay dahil maliwanag na ang paligid. Pero may isang bagay kaming hindi inaasahan. 6:00 ng hapon ay may dumating na bisita. Isang babae, nakapantalon ng maong at naka-long sleeve. May suot na sombrero at sunglass, kaya hindi namin siya makilala. Teka, sino ka at saan ka galing? Galing ako ng Santa Barbara. Ano ka mo, Santa Barbara? Sinala kayo kanina madaling araw ng mga amalanig, hindi ba? Ganun na nga po. Itay. Ano ka mo? Tinawag mo kong Itay. Teka, parang pamilyar ang iyong boses. Oo, pamilyar nga ang boses mo. Sino ka bang talaga? Pwede bang tanggalin mo ang suot mong sombrero at salamin? Tinanggal nga ni Selena ang suot niyang sombrero at salamin. At tama nga ang aking hinala. Kilala ko siya. At hindi lang basta kilala, kundi kilalang kilala. Selena? Ikaw nga ba yan? Oo, Jacinto. Ako nga ito. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Paano nangyari yon? 3 taon nang patay si Selena. Paano siya muling nabuhay? Bagamat nagtataka, ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Diyos ko, hindi ko alam kung anong himala ang nangyaring to. Pero hindi na importante yun. Ang mahalaga ay narito ka muli at bumalik sa aking piling. Mahal na mahal kita, Selena. Mahal na mahal din kita, Jacinto. Ako man ay nagpapasalamat sa Diyos dahil muli tayo nagkita. Nasaan na ba si Jepoy? Nakita ni Jepoy mula sa di kalayuan, kaya tumakbo siyang papalapit sa amin. Nag-aatubili siya at nagtataka na may kasamang konting takot. Nay? Kayo po ba yan?
Ako nga ito, Jepoy, anak. Ang laki-laki mo na. Miss na miss ka na ni nanay. At nagyakapan din sina Selena at Jepoy. Miss na miss ko na rin po kayo, Nay. Salamat po at nagbalik kayo. Salamat din, anak, dahil muli kitang nayakap. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatili sa piling ninyo. Teka, ano bang ibig mo sabihin? At paano nangyari to? Bakit ka muling nabuhay? Siya nga naman, Selena. Anong ibig sabihin nito? Isa ba itong himala? Patawarin niyo po ako kung naglihim ako sa inyong lahat. Dahil ang totoo ay isa po akong amalanig. Ano? Isa kang amalanig? Hindi totoo to. Wala naman sa itsura mo. Ganyan na ganyan ang itsura mo nun, di ba? Walang nagbago sa'yo. Matagal na kitang gustong puntahan nang muli ako nabuhay. Pero hindi mo ako makikilala dahil parang naaagnas pa rin ang itsura ko. Pero pagkatapos namin salakayin ng San Simon at Santa Barbara, ay naging 100% ang aking lakas at kapangyarihan. At yun ang dahilan kung bakit may kakayahan ako maganyang tao. Kung ganon, ay kasama ka sa ukbo ni Bruhilda. Ganun na nga po, Itay. Pero ayoko po talagang gawin yun. Dahil ayoko rin pumatay ng tao. Pero napilitan akong gawin yun sa kagustuhang makabalik ako at makita ko kayong muli. At huwag kayong matakot sa akin. Dahil hindi niyo ako kalaban. Hindi na po mahalaga, Nay, kung isa na po kayong amalanhig. Basta't ang mahalaga po ay kasama na pa uli namin kayo. Kung isa ka nga amalanhig, nangangahulugan lamang na isa kang dating aswang. Paano mo yun nailihim sa amin sa mahabang panahon? Ayoko na magpaliwanag dahil hindi na yun mahalaga. Naparito ako para sabihin ang pinaplano ni Bruhilda. Hindi sila sasalakay mamayang gabi, kundi bukas ng umaga. Hahayaan nilang mapuyat kayo at mapagod sa paghihintay bago sila sumalakay. Sa kabila ng mga sinabi ni Selena, ay hindi pa rin kami lubusang nagtiwala sa kanya. Isang mangkukulam si Bruhilda, kaya posibleng isa sa kanyang mga alagad ang aming nakausap at nagpapanggap lamang siya na aking asawa. Kaya posible ring siya ay isang espiya. Kaya pagsapit ng 9:00 ay natulog na kami. Pero may 20 kaming kasamaan na nagbabantay sa buong paligid mula 9:00 ng gabi hanggang 12:00 ng hating gabi. At pagkatapos ay may 20 ring karelyebo na magbabantay naman mula 12:00 ng gabi hanggang 3:00 ng madaling araw. At ang pangatlong grupo ay magbabantay naman mula 3:00 ng umaga hanggang mag-6:00 ng umaga. At totoo nga ang sinabi ni Selena, hindi sila sumalakay buong magdamag. Kaya nagpasalamat kami dahil wala ni isa man sa amin ang napuyat. At 5:00 ng umaga ay kumain na kami ng almusal dahil ayaw naming lumaban ng gutom. At pagsapit ng 6:00 ay busog na kaming lahat maliban sa huling nagbantay na nag-uumpisa pa lang kumain. Marahil, sa mga sandaling ito, ay umalis na sa kanilang kinaroroonan ang grupo ni Bruhilda upang pumunta rito at sumalakay. Gaano ba sila karami? Sa tansya ko, ay umigit kumulang sa 200. May ilan ding nalagas sa bilang namin nang salakayin namin ng Santa Barbara. Meron ba silang estratehiya kung paano sila sasalakay? Sabay-sabay ba sila lulusob sa atin? Hindi ba nila hahatiin ang kanilang grupo? Hindi ko po alam. Kaya maganda na lang tayo. Ilang minuto pa ang lumipas at ilan sa aming mga kasamahan na nag-aabang sa bungad ng posibleng dadaanan ng mga kalaban ang humahangos na lumapit sa amin at nagsabing paparating na nga ang kalaban. Sasalakayin na kami ng mga amalanhig. Gawin natin kung ano ang planong ating napag-usapan. Sige na, Tasyo, pangunahan mo na ang iyong grupo dahil kayo ang unang sasagupa sa ating mga kalaban. Sige po, Tatay Pedring. Pwepwesto na po kami sa unahan. Samantala ay sandaling huminto sina Bruhilda sa kanilang paglalakad. Kamahalan,
Bakit po tayo huminto? Hindi tayo dapat maging kampante. Baka kasi ambusin na naman nila tayo. Hindi tayo sasalakay na sabay-sabay. Pauunahin ko muna ang 30 sa aking mga alagad. Dala ko naman ang aking bola kristal. Kaya panonoorin ko kung paano sasagupain ni na Pedring ang unang grupong sasalakay sa atin. At ganun nga ang ginawa ni Bruhilda. 30 amalanhig muna ang kanyang pinasalakay sa aming grupo. At sinagupa ngayon ng grupo ni Natasio. At dahil nasa 100% ang kanilang lakas at kapangyarihan, ay hindi nila gaanong iniinda ang mga tama ng mga balang bawang sa kanilang katawan. Hindi kagad sila namamatay kahit maraming bala na ang tumama sa kanila. Naubos na ang mga balang bawang ng grupo ni Tasio, pero 10 amalanhig lang ang kanilang napatay. Nakita mo ba yun, Tabulbol? Hirap na hirap silang patayin ang aking mga alagad. Naubos na ang bala nila, pero 10 lang sa aking mga alagad ang nalagas. Siya nga po, kamahalan. Nangangamote silang lahat. Kaya sigurado na ang ating tagumpay ngayon. Ibang klase ka talaga, Tabulbol. Kahit sa pagtawa, ay boses tanga ka pa rin. Ano ba yan? Pati ba naman ang pagtawa ko pinupunan niyo rin? Ang cute ko ng tumawa eh. Ay, naka. Ako ba na natatawa rin sa iyong pagtawa? Pero mas natatawa pa rin ako sa mga tauhan ni Pedrig dahil maging sila ay nahawa na sa iyo. Dahil nagmumukha na rin silang mga tanga. May dahilan talagang tumawa si Bruhilda dahil para lang talaga niyang pinaglalaruan ang grupo ni Natasio. Pero okay lang yon dahil sila pa rin ang nalagasan at wala pa rin nalagas sa aming grupo. Kaya habang nagkakarga sila ng bala, ang grupo ni Jacinto naman ang sunod na sumagupa sa natitirang 20 amalanhig. Pinaulanan din nila ng balang sibuyas ang mga kalaban, pero hindi rin kagad umiepekto sa kanila ang mga ito. Naubos din ang kanilang mga bala, pero naapektuhan silang lahat. At para bang na-hypnotize, kaya sila rin ang nag-away-away hanggang sa mamatay silang lahat. Naubos ang unang 30 amalanhig na sumalakay sa amin at ikinagulat naman yon ni Bruhilda. Paano nangyari yun? Bakit sila nag-away? Naglabo-labo na ang aking mga alagad. Hindi maaari ito. Hindi na bawang ang balang gamit nila, kundi sibuyas. Ganun na nga. Pero bakit ganun na naging epekto sa mga tauhan ko? Bakit nila kinalaban ang isa't isa? Mga gunggong! Marahil ay may halong orasyon ang mga balang yun at yun ang naging epekto sa ating mga alagad. Alam ko na. May halong orasyon ng hipnotismo ang sibuyas na yon. Kaya kailangan makontra ko yon. Samantala ay tuwang-tuwa kami dahil naubos namin ang 30 amalanhig na unang sumalakay sa amin. Magaling! Magaling ang ginawa ninyo, mga kasama. Napatay niyo lahat ang unang grupo ng mga amalanhig. Pero marami rin po naubos natin bala, tay. 200 bawang po at 200 sibuyas. Pero 30 amalanhig lang ang ating napatay. Saka naman po, Tatay Pedring. Paano kung maubos na ho ang ating mga bala? Kaya nga po, tay. Sa tansya ko ay 1 beses pa uli kami pwedeng magkarga ng bala. At wala na sa pangatlo. Oo, maaaring maubos na ang ating sibuyas. Pero marami pa tayong bawang na nakastak sa ating kabalig. Ngayon pa lang ay kukunin na ng aming grupo ang mga natitira nating bala. At ang isa pa, hindi pa natin nagagamit ang mga kamatis na asul. Kaya hindi tayo kagad mauubusan ng bala. Kaya nga naman po, tay, hindi pa po napapasabak ang grupo namin. Kaya kami naman po ang sasagupa sa sunod na grupo ng mga kalaban. Sige, humanda na kayo habang nagkakarga ng bala ang grupo ni Natasio at Jacinto. Lumipas pa ang 5 minuto at natapos ang pagkakarga ng panibagong bala sa grupo ni Namang Tasio, pero hindi pa rin umaatake ang iba pang amalanhig. Kaya naman, nagtaka kami. Kaya pala hindi sila kagad sumasalakay
ay nag-orasyon din si Bruhilda at gumamit siya ng ritual para makontra ang aming orasyon. Tapos na ginawa kong orasyon at ritual, kaya hindi natatalab sa kanila ang orasyon ng hipnotismo. Sigurado po ba kayo, kamahalan? Kapag na-hypnotize muli ang ating mga tauhan, ay sila magpapatayan at mauubos tayo lahat. Alam ko yan. Kaya nga kailangan ko yung kontrahin. Kaya hindi natatalab sa kanila ang kapangyarihan ng orasyon ng hipnotismo. Paano po kayo nakatitiyak? Ganong hindi pa po natin nasusubukan. Kung sa bagay, ayoko magbakasakali kaya hindi ko uubusin ang natitira kong alagad. Pero dodoblihin ko ang bilang ng unang grupo. Kaya 6 na pong amalanhig ang sunod kong pasasalakayin. At ganun nga ang ginawa ni Bruhilda. 6 na pong amalanhig ang pangalawang grupong sumalakay sa amin. Pero hindi ang grupo ni Jepoy ang pinasagupa ni Tatay. Nakaisip siya ng mas magandang paraan. Babaguhin natin ang ating estratehiya. Ang grupo ni Jacinto ang unang sasagupa. Nakita niyo naman ang nangyari nang tamaan sila ng balang sibuyas na ibinabad sa likido ng kabuting kulay puti. Sila mismo ang nagpatayan. Kaya kung ganun uli ang mangyayari, ay mauubos din silang lahat. Bakit po ganun, Lolo? Akala ko pa naman ay kami na ang susunod na sasagupa sa kanila. Hindi lang tapang ang kailangan natin sa digmaang ito, Apo, kundi talino rin. Isipin nating mabuti kung ano ang pinakamainam na paraan upang magapi natin ang kalaban. Kung ano ang epektibo, yun ang gagamitin natin. Kagaya nga ng sinabi ni Tatay, ay ang grupo ko ang unang sumagupa sa mga amalanhig. Pinaulanan namin sila ng balang sibuyas hanggang sa maubos ang aming bala. Pero hindi nangyari ang aming inaasahan dahil umiral ang kapangyarihan ni Bruhilda. Nagawa nga niyang kontrahin ang orasyon ng hipnotismo. Walang naging epekto sa aming mga kalaban ang balang sibuyas at labis siyang ikinatuwa ng reyna ng mga amalanhig. Nakita mo ba yun, Tabulbal? Tumalab ang epekto ng aking orasyon at ritual. Nawala ng bisa sa lamang ka ni Pedring. Tama kayo, kamahalan. Kaya sigurado na ang ating tagumpay ngayon. Habang nagdidiwang sina Bruhilda at Tamulmol, ay labis naman kaming nagtataka. Bakit nagkaganon? Walang epekto sa kanilang balang sibuyas. Hindi ko rin alam, anak. Marahil ay nagawang kontra ni Bruhilda ang bisa ng ating orasyon. Kaya hindi sila na-hipnotismo. Paano yan? Ano na pong gagawin natin ngayon? Kami naman, ang sunod na sasagupa sa kanila. Huwag muna, Tasyo. Hindi nyo kinaya ang 30 kanina. Kaya lalong hindi nyo kakayanin ang mas marami pa roon. Kung ganun, ay kami na po ang sasagupa sa kanila. Sige, Jepoy. Dumating na ang hinihintay mong pagkakataon. Kaya ang grupo nyo na ang sunod na sasagupa sa kanila. Ganun nga ang nangyari. Ang grupo nga ni Jepoy ang sunod na humarap sa mga amalanhig. Kaya mga balang asul na kamatis ang tumama sa aming mga kalaban at naging epektibo naman yon. Dahil ang bawat amalanhig na tinatamaan ng bala ay bumabagal ang pagkilos. At habang parami ng parami ang balang tumatama sa kanila, ay lalong bumabagal ang kanilang kilos at nagkukulay asul din ang kanilang katawan. At minsan pa ay nagulat sina Bruhilda at Tamulmol sa kanilang nasaksihan. Anong klaseng bala yon? Bakit bumagal sa pagkilos sa mga alagad ko? At bakit sila naging kulay asol? Mukhang kamatis yung kamahalan. Asul na kamatis. At saan nila kinuha ang asol na kamatis? 3 lang naman ang alam kong kulay na kamatis. Pula, berde at dilaw. Paano nagkaroon ng asol? Anong klaseng orasyon at mahika ang kanilang ginawa? Ibang klase talaga, kamahalan. Para talaga magic. Bumagal ang kilos ng mga kasama natin. At nagkulay asul din ang kanilang katawan. Habang lumalaban, ang grupo ni Jepoy ay nagkarga uli ng bala sina Jacinto. Pero dahil walang epekto ang sibuyas at paubos na rin yun, kaya bawang na lamang ang kanilang ibinala. At yun na nga, naubos din ang balang asul ng grupo ni Jepoy. Kaya ang grupo naman ni Mang Tasyo ang sunod na sumagupa sa mga amalanhig
At bago maubos ang kanilang bala, ay sumabay ang aking grupo. At nang maubos ang aming mga bala, ay mahigit 20 amalanig ang aming napatay. Kaya yung natitirang amalanig ay sinagupa naman ng grupo ni Natatay. At dahil mabagal ang kanilang kilos, ay nagawa nilang tusukin ng matutulis na kawayan ng kanilang katawan. Pero hindi pa rin sila kagad namatay at nagagawa pa nilang lumaban. At ilan din sa aming mga kasama ang kanilang napatay, pero hindi yun nagustuhan ni Bruhilda. Anak ng pitong demonyo! Hindi pwede ito! Malapit na rin maubos ang pangalawang grupo ng aking mga alagad. Ano gagawin mo, kamahalan? Mag-oorasyon ka ba uli at magre-ritual para kontrahin ng ganyang uri ng salamangka? Hindi na. Dahil magkakaroon na sila ng sapat na oras para makapagpahinga. Kaya't pasasalakayin ko na natitira kong alagad. Kaya sige na. Kayong mga natitira kong alagad, sumalakay na kayo at patayin ninyo silang lahat. At sumalakay nga ang natitirang alagad ni Bruhilda. Maygit 100 silang lahat. At sa pagkakataong ito ay mabilis ang kanilang pagkilos dahil halos tumatakbo na sila. Kasalukuyan pa lang nagkakarga ng panibagong bala sina Jepoy. Sige, magkarga pa kayo ng bala at lahat kayo ay kamatis na asul na ang gagawin yung bala dahil kailangan mapabagal ang kanilang kilos. Bago kami nakapagkarga ng bala, ay nakita naming mabilis na sumasalakay ang aming kalaban, kaya tumakbong pabalik ang grupo ni Natatay. Bilisan niyo ang pagkakarga ng bala habang wala pa sila rito. Ang asul na kamatis ang inyong ibala para mapabagal ang kanilang pagkilos. Sige na, bilisan niyo! Yun nga po mismo ang gagawin namin, Tay. Pero masyado na marami ang huling grupo ng mga kalaban natin. Tapos na po kami magkarga ng bala. Sige, Jepoy, sagupain niyo na sila! Tumalima ang grupo ni Jepoy at pinagbabaril nila ng asul na kamatis ang mga amalanig at bumagal ang kilos ng mga nasa unahan. Pero mas marami pa rin ang nasa bandang likuran at mabilis na umaatake sa amin. Tapos na rin kami magkarga ng balang asul na kamatis. Sige, bilisan niyo, Tasyo. Samahan niyo na ang grupo nila Jepoy. At tumalima naman ang grupo ni Tasyo at sumama sa grupo ni Jepoy. Habang ang grupo ko ay kasalukuyan pa rin nagkakarga ng bala. Sandali lang, Tay. Nasaan na po si Selena? Kanina ko pa nga napapansig na nawawala siya. Yun nga pong inaalala ko. Saan kaya siya nagpunta? Saka mo nalang problemahin yon. Ang pagtuunan natin ng pansin ay kung paano natin masusugpo ang ating mga kalaban. Hindi namin nakumpleto ang paglalagay ng bala dahil naubos na ang asul na kamatis. Kaya yung iba sa amin ay bawang na lang ang ibinala sa kanilang baril. At sumama na kami sa grupo ni Jepoy at Mang Tasyo. Naubos naming lahat ang aming mga bala at nagawa namin pabagalin ang kilos ng mga amalanig. Pero halos 10 lang uli ang napatay ng mga balang bawang ng iba pa naming kasamahan. Paano yan? Ano na po ngayon ang gagawin natin? Bawang na lang po natitira natin bala. Pero hindi sapat ang mga yon para ubusin ang ating mga kalaban. Wala na tayong ibang magagawa kundi gamitin natin ang itim na kabuti. Pero tayo, delikado po yun. Baka pati tayong lahat ay madamay po sa lakas ng pagsabog nun. Siya nga naman po, Lolo Pedring. Delikado nga po yun. Mamamatay po tayong lahat. Yun na lang ang huli natin bara para masugpo ang ating mga kalaban. Wala na po bang ibang paraan? Madadamay po tayong lahat eh. Lumikas na kayo lahat. Sa likod kayo dumaan. Bilisan ninyo. Hindi, Tay. Hindi po namin kayo iiwan dito. Siya nga naman po, Lolo. Sama-sama po tayong lalaban. Pero kailangan nga makalikas sa mga kasama natin. Dahil hindi rin naman sila ligtas dito. Dahil kahit mabagal ang pagkilos ng ating mga kalaban, ay makakarating din sila lahat dito. At kalahating oras lang ang bisa ng asul na kamatis. Dahil pagkalipas ng kalahating oras, ay magiging normal na uli ang kanilang kilos. Kung gusto niyong magpaiwan, ay utusan mo si Tasyo. Lumikas na sila sa lalong madaling panahon. Sige na! Hindi na kami nagaksaya ng panahon. Inutusan namin si Mantasyo na ilikas ang mga kasama namin at sa bandang likuran sila dumaan dahil nasa bandang harapan ang mga amalanig na palapit ng palapit sa amin. At nang makaalis na sila, ay kinuha ni Tatay
mula sa kamalig ang 2 dambuhalang itim na kabuti. Kailangan po ba talagang gawin to, Tay? Sabi ko naman sa'yo, ito na ang ating huling alas. At tulungan niyo ako para mapabilis ang gagawin kong orasyon. Sige po, Lolo. Tutulungan po namin kayo. At ganun nga ang ginawa namin. Gumamit kami ng orasyon. At biglang tumayo at parang natanim sa lupa ang 2 dambuhalang kabuting itim na kasing laki ko. Sige na, umalis na kayo. Ako na ang bahalang magpasabog nito kapag narito na ang mga amalanig. At saan naman kayo pupunta? Hindi namin namalayan na nakalapit na pala sa amin si Bruhilda at ang kanyang alalay. Ibang klase ka talaga, Bruhilda. Bigla ka na lamang sumusulpot. Namiss mo ba ako? Nabitin ka ba sa una nating pagkikita? Uloy, hindi ako maghahabol sa isang matandang amoy lupang katulad mo. Naparito ko upang patayin ka. Naka naman, Mampidring. Hindi nyo na kami matatakasan. Puro kayo salita. Hindi niyo naman kayang patunayan ang inyong sinasabi. Oo nga, hindi kami natatakot sa inyo. Kahit ubod pa kayo ng papangit. Aba, matapang ako itong lupang ito. Baka ikaw ang una kong tirisin. Sabi ko naman sa'yo, huwag mong sabihin. Gawin mo, buruha! Kahit ano pa ang gawin nyo, ay mamamatay kayong lahat dahil palapit na ng palapit ang aking mga alagad. 100 metro na lang at narito na sila. Sila naman talaga ang aking hinihintay. Bumigkas si tatay ng salitang Latin at biglang gumalaw at lalo pang lumaki at tumaba ang 2 kabuting itim na nasa harapan namin. Ano ginawa mo? At anong ibig sabihin ng 2 higanting itim na kabuting ito? Huwag ka masyadong malikot dahil baka bigla yung sumabog kapag iyong nasagi. Naku po, bukod sa sabog ka mga kabuting iyan. Kaya nga bibigyan ko kayo ng pagkakataong tumakas, mga gunggong. Hindi kami tatakas. Papatayin muna namin kayo bago ninyo magawang pasabugin ang kabuting ito. Biglang nagbago ang anyo ni Bruhilda. Siya ay biglang naging amalanig. Maging si Tamulmol ay nagbago na rin ng anyo. Pareho na silang nakakatakot ang itsura. Naging kulay itim sila at may tumubong balahibo sa buo nilang katawan. Mapula ang kanilang nanlilisik na mga mata at mahaba ang kanilang pangil at dila. Maging ang mga kuko nila ay mahaba at matutulis. 2 laban sa 3. Kaya may partida pa kami. Tapusin na natin ang laban. Talagang tatapusin namin ang inyong paghahari sa mundong ito. Sa mga sandaling ito ay matatapos na ang inyong kasamaan. Minsan pa ay nagbigkas si tatay ng salitang Latin at biglang lumutang sa ere ang isang katerbang bawang at lumipol ito patungo kina Bruhilda at Tamulmol. Nagawang ilagan ni Bruhilda ang mga bawang pero nasapul ng mga ito si Tamulmol at naghihingalong bumagsak sa lupa. Tulungan mo ako, kamahalan. Ayoko pang mamatay. Kasi naman tatanga-tanga ka. Hindi ka marunong umilag. Kaya kasalanan mo yan. Ipinahamak ka ng iyong katangahan. Ilang sandali pa ay namatay na nga si Tamulmol at minsan pa ay bumigkas si tatay ng salitang Latin. Pero bago niya matapos ang kanyang sasabihin ay hinataw siya at kinalmot ni Bruhilda. Nakailag ang kanyang muka pero nahagip naman ang kanyang dibdib at namilipit siya sa sakit at dugo ang napaupo sa lupa at hindi siya makatayo. Sa pagkakataong yun, hindi na ako nagdalawang isip kaya bumigkas din ako ng salitang Latin at pinalipad ko rin ang iba pang bawang at inasinta ko si Bruhilda. Pero maliksi siya at nagawa niyang makailag at bigla siyang sumugod sa akin at kinalmot din niya ako. Pero nagawa ko ring umilag. Pero sa aking pag-ilag ay humampas sa matigas na puno ang aking ulo at natumba ko. Pagkatapos ay nawala na ng malay. Tay! Ang tatay ko!
Walang niya ka! Anong ginawa mo kay tatay? Papatayin kitang salbahe kang mangkukulam ka! Talaga? Papatayin mo ako? Sige nga, gawin mo nga kutong lupa. Unti-unting nilapitan ni Bruhilda si Jepoy. Abago mo at sariwang-sariwa ang iyong dugo. Sa wakas, makakatikim din ako ng dugo ng isang salamangkerong bata. Walang hiya ka! Huwag kang pumatol sa bata! At ako ang harapin mo! Huwag kang mag-alala. Ikaw ang isusunod ko, matandang hukluban. Papatayin din kita. Pero bago yon, ay uunahin ko muna ang kutong lupang ito dahil takam na ako sa kanyang dugo. Hinawakan ni Bruhilda si Jepoy. Nagpumiglas ang bata, pero wala siya magawa dahil malakas si Bruhilda. Ibinuka niya ang kanyang bibig at akma na niyang sasakmalin ang kanyang biktima, pero hindi yun natuloy at napasigaw siya sa matinding sakit dahil may kumalmot sa kanyang likod at nabitiwan niya si Jepoy. Napalingon siya sa kanyang likuran at nagulat siya dahil isang amalanhig ang kumalmot sa kanya at yun ay walang iba kundi ang asawa kong si Selena. Walang hiya ka. Isa kang traidor sa ating samahan. Kaya't magbabayad ka. Hindi ko hahayaan! Nasaktan mo ang aking anak! Ganon. Anak mo pala ang kutong lupang ito. Nay! Kayo po ba yan? Siyang nanay mo kutong lupa at pagmasda mo siya dahil isa na rin siyang halimaw. Umalis ka na, Jepoy! Tumakas ka na! Bilisan mo! Hindi, Nay. Hindi ko po kayo iiwan. At wala po akong pakialam kahit sino po kayo. Dahil kayo pa rin po ang nanay ko. Kahit ganyan po ang itsura niyo, Nay. Hindi niyo ako matatakasan. At pareho ko kayong dadalhin sa impyerno. Oo, Bruhilda. Magsasama tayong dalawa sa impyerno. At naglaban nga ang dalawang amananig at naging maigpit ang kanilang paglalaban. Pero sa bandang huli ay nanaig pa rin ang reyna ng mga halimaw, duguan at halos wala ng buhay na nakabulagta sa lupa si Selena. May ilang tama rin ng kalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Bruhilda, pero dahil sa angking niyang tatag at kapangyarihan ay kaya niya itong indahin. Hindi nakatiis si Jepoy at nilapitan niya ang kanyang ina. Nay! Nay, wag po kayo mamamatay, Nay! Wag po kayo mamamatay! Patawarin mo ko, anak! Hindi ko na kaya! Patawad! Nay! Nay, wag po! Lumaban po kayo! Wag niyo po akong iiwan! Paalam, anak ko! Mahal na mahal kita! At yun na nga ang huling pananalita ni Selena dahil nalagutan na siya ng hininga. Nay! Nanay! Nay! Ay, nako. Masyado naman dramatic ang eksenang yon. Muntik na tuloy akong maiyak. Walang iya ka! Papatayin kita! Papatayin kita! Ganun na lang ang galit ni Jepoy. Kaya sumilakbo ang kanyang damdamin at nasigawan niya si Bruhilda. At mas makapangyarihan ang matinding emosyon dahil hindi na kailangan bumigkas ng salitang Latin si Jepoy. Lumutang sa ere ang lahat ng natitirang bawang at lumipad yun patungo kay Bruhilda. Nagawa naman niyang makailag pero masyado yung mabilis kaya mas maraming bawang ang tumama sa kanya kaysa sa kanyang nailagan. Kaya nanghihina siyang bumagsak at napaupo sa lupa at nabawasan ng 50% ang kanyang lakas. Kaya naman nagmukhang naaagnas ang kanyang katawan. Mahusay ka, Jepoy. Pero hindi pa tapos ang laban. Dahil buhay na buhay pa ako. Yun ang akala mo! Bruha ka! Ganun na lang ang pagkabigla ni Bruhilda dahil may mga bawang na namang nakalutang sa ere
Pero hindi na ito mga buo dahil may ilang butil na nakahiwalay. Teka muna, ubos na ang bawang Bakit meron na naman? Yan ang mga bawang na nailagan mo at hindi pa tumama sa'yo. Pero paano mo yan napapalutang? Dahil ba sa iyong matinding emosyon? Hindi ko alam kung galing nga ito sa matinding emosyon ko. Pero malaga, dahil dito, papatayin na kita at ito na ang magiging katapusan mo! Mas mabilis pa kaysa dati ang paglipad ng mga bawang na yon at tumamang lahat kay Bruhilda. Kaya yon ang kanyang ikinamatay. At ilang sandali pa ay natauhan ako, pero malapit na sa amin ang mga kulay asul na amalanig. Malapit na sila! Kaya umalis na kayo! Sige na, bilisan nyo! Hindi po, Tay. Hindi namin kayo susundin. Sumama na po kayo sa amin. Marami na po nawala sa inyong dugo. Kaya kailangan magamot na po kagad kayo. Siya nga naman po, Lolo. Tumakas na po tayo rito. Tara na po. Hindi na rin ako magtatagal. Kaya sige na, anak, apo. Umalis na kayo. Bilisan nyo na. Iwan nyo na ako rito. Iligtas nyo na ang mga sarili nyo. Desidido na si Itay at masyado siyang determinado, kaya wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanyang sinabi. Umalis na kami ni Jepoy at dinala namin ang bangkay ni Selina. 10 minuto pa ang nakalipas ay malayo na kami. At sa mga sandaling yon ay ilang metro na lang ang layo ng mga amalanig sa 2 dambuhalang itim na kabuti. Umusal si tatay ng salitang Latin at lalo pang lumaki at tumaba ang 2 kabuti. At 1 minuto pa ang lumipas ay nakarinig kami ng napakalakas na pagsabog. Dumagundong at yumanig ang lupang aming nilalakaran na parabang lumindol ng malakas. Kaya nga natumba pa kami ng bahagya ni Jepoy. Naglakad pa uli kami ng ilang minuto habang pasan ko ang bangkay ng aking asawa na si Selina. Naghanap kami ng bahay at nakakita naman kami. Nanghiram kami ng asarol at pala at naghanap kami ng paglilibingan ni Selina. At nakakita naman kami. Tay, sa tingin ko po pwede na po to. Maganda po ang tanawin sa paligid dahil marami pong bulaklak. Ganun na nga, anak. Mahilig talaga ang nanay mo sa bulaklak. Kaya alam kong magugustuhan ni Selina ang lugar na to. Kaya naman, dito na natin siya ililibing. Doon kami nagukay ni Jepoy sa mismong gitna ng mga bulaklak at doon namin inilibing ang bangkay ni Selina. Bali ito na ang pangalawang beses na siya ay aming inilibing dahil 2 beses na rin siyang namatay. Gumawa rin kami ng krus na kahoy. Isinulat ko ron ang pangalan ni Selina at itinayo ko sa bandang ulunan ng kanyang libingan. Nakakalungkot lang isipin na hindi namin magagawang ilibing si tatay dahil siguradong nagkalasog-lasog na ang kanyang katawan. Pagkatapos naming ilibing ang bangkay ni Selina, ay sinundan namin ang kinaroroonan ni Mang Tasyo at ng mga kasama naming magsasaka. Makalipas ang ilang araw, ay bumalik kami sa lupang aming pinagsasakahan. Wala naman kasi kaming ibang mapupuntahan, bagamat may malawak na parting nasira at nasunog dahil sa malakas na pagsabog, ay pinagtulungan namin yung ayusin. May mga nasira at nasunog na bahay, kaya nagtayo kami ng panibagong tirahan kahit yari lamang sa kawayan at sasa ang aming bagong bahay. At makalipas lamang ang 1 taon, ay bumalik na sa normal ang aming buhay na parabang walang nangyari. Patuloy kaming nagsaka at nagtanim. Puno ng mga halaman at iba't ibang gulay ang ating bagong kamalig. Opo, Mang Tasyo. At nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil bumalik na po uli sa normal ang ating buhay. Sana naman ay wala nang dumating na panibagong mga halimaw na manggugulo sa ating bayan. Sana nga po, Mang Tasyo.
Sana nga ay tuloy-tuloy nang maging payapa at matiwasay ang ating bayan. Hanggang dito na lamang po, Sir Blair, ang aking kwento. At maraming salamat po sa pagsasadula ng malagim na kasaysayan ng aming nayon. Hanggang sa muli, Jacinto. Mahalagang malaman na ang mga halaman at ang ating kalikasan ay hindi lamang palamuti ng mundo, kundi mahalagang pananggarin laban sa iba't ibang sakuna at kalamidad. Ang mga puno at halaman ay sumisipsip ng sobrang tubig ulan upang maiwasan ang baha. Nagpapatibay din ito ng lupa laban sa pagguho at naglilinis ng hangin na ating nilalanghap. Sa gitna ng banta ng climate change at pagkasira ng kapaligiran, ang kalikasan din ay nagiging sandata natin laban sa masasamang elementong naglalagay sa panganib ng ating buhay. Kung ating iingatan at pahahalagahan ang kalikasan, hindi lamang natin pinoprotektahan ang ating sarili ngayon, kundi pati na rin ang kinabukasan ng susunod pang salinlahi. Ayon nga sa Biblia, ang kalikasan ay nilikha ng Diyos at ipinagkatiwala sa tao upang pangalagaan at ingatan. Sabi nga sa Genesis 2:15, sinasabi na inilagay ng Panginoon ng tao sa halamanan ng Eden upang ito'y kanyang linangin at alagaan. Ipinapakita nito na may pananagutan tayo bilang katiwala ng Diyos sa kanyang nilikha. Ang pagprotekta sa kalikasan ay hindi lamang tungkulin sa lipunan, kundi isang banal na gawain at isang pagpapakita ng ating paggalang at pasasalamat sa Diyos na nagbigay ng buhay, yaman at kagandahan ng sanlibutan na magagamit nating proteksyon hindi lamang sa banta ng hagupit ng kalikasan, kundi maging sa kampon ng kadiliman. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagpalain nawa kayo ng puong may kapal.